Sige po, isang mabiyayang gabi po sa atin pong lahat. Good evening po. Ayan po, Happy New Year po sa atin pong lahat. At welcome po sa atin pong unang gawain po ngayon pong 2026 po. No? Unang linggo po ng 2026 na tayo po ay nagsama-sama po. At ito pong gabi po na ito ay atin pong ilalaan katulad po ng akin pong nabanggit po kanina ng isang testimonial night po. So, habang po hinihintay po natin ang ilang po mga kapatid, ay tayo po ay magpapasimula na po sa pag-aawitan po. O si Jesus ay aking tunay, kalwalhatian ay nalalasan, tagapagmana at tinubos, sa dugo'y nilinis na lubos. Ito ang awit ko't pahayan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayan, araw-gabi siya'y pupurihin. Ako'y lubusang masasakop, sa pangitan nila'y nakikita ang anghel ng nagdadala ng malinaw na pagsinta. Ito ang awit ko't pahayan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayan, araw-gabi siya'y pupurihin. Wagas na nagpapahingalay, kay Kristo ay mayroong kasiyahan. Hintayin lamang sa Kanya ang masaganang pagmamahal. Ito ang awit ko't pahayan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't pahayan, araw-gabi siya'y pupurihin. Puri po Diyos sa ating pong inawit at ating pong isusunod na po itong susunod po na ating aawitin sa pangako'y lumasa. Lahat ng pangako ng Diyos na Ama, tibay ko sa pananampalataya. Ang buhay ko'y nasa liwanag niyan, dahil sa pangako'y aasan. Lubas na ganan, mga pangako ni Jesus na biyaya. Lubas sa ganan, ako sa tipan niya'y tiwala. Ang pangako niya sa taong tapat, sa kabutihan
Diyos magaganap. Tiwala ako lagi at panatag, nakatamuhin ko ang galang. Lumabas sa ganan, mga pangako ni Jesus na biyaya. Lumabas sa ganan, ako sa tipan ay tiwala. Lahat ng pangako ng Diyos ay tapat. Tanglaw at lakas ng buhay ko angkin. Siya sa dalita'y katulong natin, nang nagkasama'y kaisip. Lumabas sa ganan, mga pangako ni Jesus na biyaya. Lumabas sa ganan, ako sa tipan niya tiwala. Purihin po natin sa pasalamatan ng Diyos sa ating pong inawit. Tunay nga po na kaisarap pong malaman po sa mga pangako po ng ating Panginoong Jesus. At ngayon po, inanyaya po lahat na tumayo. Tayo po ay mananalangin at tawagin po si kapatid na Rodel na pangunahan po tayo sa ating opening prayer. Sige po, tayo ay manalangin. Ama, na higit na dakila sa lahat, naririto po kaming muli at nagtitipon upang paggulayan, mag-aral po ng inyong mga gawa at salita. Kami po, Ama, na yung mga anak, ay nagpapasalamat po sa buong isang taon na inyong paggabay, pagmamahal, at biyaya at pagpapalang ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Ingatan niyo po kami, Ama, sa lahat ng oras at sa mga kapatid po namin na wala pa po sa ngayon. Alagaan niyo po sila, ingatan, at kung papunta po sila dito, gabayan niyo po sila ng matiwasay po makapunta sa inyong aming pasamantalang tahanan. Ibinabalik po namin, Ama, sa iyo ang pinakamadakila at pinakamataas sa papuri sa inyo at sa iyo pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Sige po. Muli po ay magandang gabi po sa atin pong lahat. Ay atin din pong welcome po sa ating pong pagtitipon po ngayon. Ang ating pong ilang mga bisita, si Brother Roldan, tama po, anak po ni Sister Lilian, tsaka po kapatid po ni Nanay, Sister Letty. Ayun po, welcome po. Naway, ito po ay pasimula po ng ating pong pakikinig po ng salita po ng Diyos. Welcome po kayo dito po sa Valenzuela Christian Church po. At tulad po ng aking pong nabanggit, tayo po ay magbibigay po ng mga patotoo. Kung mangyari lamang po, ang laman po ng ating pong patotoo ay kung paano po nating nakilala, tinanggap ang ating pong Panginoong Yesus at yung mga bagay po sa nakaraang taon po na nais po natin pasalamatan po ang pagkilos po ng ating pong Panginoon. Ayan po. So meron po tayong 3 minutes po siguro. Bali, siguro po umpisan ko na po. Dito po sa aking kanan, tapos sa gitna, tapos sa aking pong kaliwa. Tapos mamaya po ay makakapakinig din po tayo ng mga tanging bilang mula sa mga kababaihan at mga kalalakihan po na inihanda po ng bawat isa. Sige po, akin na pong sisimulan. Katulad po ng akin nabanggit sa aking pong kanan, unahin na po siguro ni Sister Rachel. Tapos po dito po sa gitna, tapos po dito po sa kaliwa po. Masyadong mataas yung mic. Magandang gabi po sa inyong lahat. Masaya po ako ngayong 2026 dahil muli ko pong nakasama ang nanay ko at ang tita kong maganda. Bagong bunot pa po yan. Nakilala ko po ang Panginoon. Actually, matagal na, pero tinanggap ko po siya ng lubusan noong nagpabaptize po kami. 2023, I think. Nalimutan ko. Bro, kung 2023, pasensya na kayo, makakalimutin na rin po kasi ako.
Nung pong nagpabaptize po kami ni Brother Jim, talaga pong kumilos po ang Panginoon sa buhay namin. Tinanggap po talaga siya. Nanang nagbago na ba ako? May konti, okay po. Yun po, mapapatunayan po ng tita ko yan kasi nakasama ko po ng matagal sa bahay si tita. So, konti pa lang nang kalahati naman siguro. Hindi, joke lang po. Ang nung tinanggap ko po siya, una niya pong ginawa sa buhay namin is magkaroon ng contentment at kapayapaan. Nung kung dati ang hangad ko sa buhay ay yumaman, magpakasarap, at kung ano yung mga bagay na hindi namin naranasan nung mga bata kami, yun po ang hangad ko noon. Pero nung pong nakilala ko po siya at tinanggap po bilang aking tagapagligtas, nag 360 turn po yun. Yung mga plano namin ng mag-asawa at saka yung mga nais namin sa buhay, nag-iba po. Ngayon, ang bawat plano po namin at nais naming mangyari in the future ay nakasentro sa Panginoon. At kung ano na lang po yung kaloob niya, kung ano po yung gusto niya para sa amin, yun po yung aming taus-pusong tinatanggap po. At kontento po kami ngayon kasi po last night nakasama ko po ulit yung kaibigan kong si Sol na isa po sa Bible study natin sa Tarlac. Na nagkakwentuhan kami kasi nasa US siya yung asawa niya. Doon nagkwento siya sa amin na sabi niya hindi masaya sa US. Sabi niya, malungkot ang buhay doon. Sabi ko sa kanya, ginusto mo yan eh. Nagsiserve ka na dito sa Panginoon. Makontento ka na. Nung ko po na-realize na, dati kasi pangarap ko rin po ang makapunta ng Amerika. Lahat ata na halos ang Pilipino, yun ang gusto, yung makapunta na Amerika. Nung nakausap ko po si Sol, doon ko po na-realize yung ang contentment po pala natin kapag po talagang ang Panginoon ang naging sentro ng buhay natin. Wala na tayong kailangan, hindi natin kailangan yung mga dati nating pinapangarap na material na bagay at saka yung profession. Ang mahalaga sa atin ngayon, pag Kristiyano na po tayo, yung paglilingkod sa Panginoon. Kaya po, yun po talaga yung malaking pagbabago po sa buhay namin. Lalo-lalo na po sa akin. Kasi may attitude po ako in the first place. Hindi po ako mabait na tao, basta po mahirap po ako. Difficult person nga po ako eh. Pero yung Panginoon po, yung gumagalaw po sa akin. Yan, naiyak na naman ako. Hindi ko naman po birthday pero umiyak ako. Happy birthday pala, Sis Marie. Yun po yung minsan, di ba yung pong nainis ako nung last time po. Pero sabi ko ayoko na pong bumalik dito. Pero dahil po sa Panginoon, wala po akong, yung kagustuhan niya yung ginagawa ko na hindi na yung kagustuhan ko. Kaya po, yung 2026 namin, hopefully is talagang ipagkaloob namin sa paglilingkod na lang po sa Diyos. Yun lang po. Hello po. Bale, kagaya po nung sinabi ko po nung year-end po tayo, ganun nga po, nakilala ko po yung Panginoon or tinanggap ko po siya nitong 2023 po ata kasi 2022 po ata sila mama. Tapos, ayun po, marami po siyang ginawa po sa buhay ko at nagbago po yung ugali ko rin at yung pakikisama ko po doon sa mga magulang ko. At pati po yung pagtanaw ko po sa buhay. Bale, ang masasabi ko lang po siguro is, madadagdag ko lang is, ayun nga po, lagi lang po akong sigurong umaasa na lang po sa
will po ni God and kung ano po yung maidudulot niya pa po sa buhay ko. So, ayun lang po yung sa testimony ko ngayon. Magandang gabi po sa ating lahat. Inaamin ko po ngayon, unti-unti ko pa lang po siya tinatanggap kasi minsan lang po talaga ako maka-attend dito sa church since busy po talaga ako sa school kaya minsan lang din po makauwi sa Valenzuela. And ngayon ko lang din po gano'n naiintindihan yung mga words of God na dati po, ano lang po, pinapawalang bahala ko lang po. Kasi akala ko, kapag naging mabait po ako, maliligtas na po ako, ganun po. Tapos ngayon po, ang pinagpapasalamat ko lang po sa Kanya is patuloy niya pa rin po kaming ginagabayan, pati iniingatan kahit nawala po yung isang member ng family ko po. Good evening po. Hindi ko hindi ko pa siya tinatanggap kasi nag-start ako nung nag-baptist sila, hindi ako na pa-baptist. Kasi hindi ko pa naiintindihan kung ano talaga siya. And then, on and off ako. Ngayon, pero ang pinipray ko, binibigay niya kasi nung pinipray niyo na yung anak ko, nakatapos siya. Umiyak na. Hindi ako nakapag full time noon kasi masyadong busy dahil nag-focus ako na matapos yung anak ko. Na ngayon, nagtitraining na siya. Thankful din ako kasi na naging bahagi ako ng ito. Kayo yung nagbigay ng lakas ng loob para makilala ko paano maging buhay kasi mag-isa lang ako nag-aano sa mga anak ko. Ngayon, nagpapasalamat ako kasi lahat sila medyo okay na. Next year, itong year na to, yung anak ko matatapos na sa training. Pero ang promise ko ngayon, this 2026, na matanggap ko na siya ng buo. At kaya, nag-start ako ngayon kasi gusto ko, itong taon na to, na sama ko sa inyo every Sunday na pagpipray na to. Kaya, pinilit ko talaga na maka-attend ngayon. Kaya, thankful ako kasi lagi kayo nandiyan na pinag-pray. At unti-unti ko nakukuha yung mga pangarap ko. Although hindi ko na nakuha yung pension ko para sa asawa ko. Pero hindi naman nag-stop yung pinsan niya na financial na hanggang sa makatapos, hanggang ngayon nagbibigay. Kaya thankful pa rin ako. Maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Sister Raven. And nakilala ko po yung Panginoon way back 2024 lang po. Ako po, ano po yun, nagsasabi that day po, nagkaroon po ng parang meeting kung sino-sino po yung mag-aano. Hindi ko pa lang po sinabi yun kay Ate Mandy na parang gusto ko po magpabaptize. Then, ano po, parang kinausap din po ako ni Brother Wilson doon. Then, yun po, nag-decide na po ako na tanggapin po siya ng lubos na lubusan. And back 2025 po, parang napalayo po yung loob ko po sa kanya. Dahil hindi naman, may mga times po na ayoko pong umattend kasi po may gagawin. And may mga times po talaga na hindi na po talaga ako nakaka-attend kasi mas inuuna ko po yung mga activities na kailangan kong tapusin. Then, nung nagkasakit po ako ng time na yon, mga August po, dun ko po parang na-realize na kina-call out niya po ako kasi po dun po talaga grabe yung prayers ko noon na sana hindi po malala yung sakit ko noon. And pinag-pray ko din po sa kanya na parang palakasin niya po ako and yung family ko that time. And thankful po ako na sinagot niya po yung prayer ko noon. And now po, ang pinangahawakan ko po ngayon sa 2026 is to believe in Him po. Kasi po, with Him, nothing is impossible po. Yan lang po. Yun po, bago po natin ipagpatuloy ang ating pong mga patotoo, ay maaari po na
aking po tinatawagan ang mga kababaihan po para sa kanilang tanging bilang. Bago po tayo dumakos dito po sa gitna na magpapatotoo po. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang taglay sa aking puso, sa aming buhay.
Purihin po ang Diyos sa napakagandang tanging bilang, lalo na po mensahe po. Sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong mga testimony, sa gitna po, umpisan po ni Brother EJ hanggang po kay Brother Romy po. Magandang gabi po sa lahat. Share ko lang po na pangalawang beses ko na rin po ito mag-testimony. Yung una po dun sa Florida kasi nakadalo rin po kami nung year-end. So parehas pa rin po, share ko lang po kung paano ko po tinanggap at nakilala yung Panginoon. Ganat ko po siyang natanggap. Nito lang nung nagbaptism tayo. Pero noon pa man, parehas na rin naman noon pa man tinuturo ng mga magulang natin na mayroong Diyos, na mayroong dapat tayong katakutan at kilala at ating tagapagligtas. Pero mas na kilala ko siya ng lubos nung napasama ako dito. Dati kasi, alam ko lang, may Diyos lang. Ngayon, na-build ko kung paano yung relasyon sa Panginoon. Natututo na ako magdasal na hindi lang yung nagme-memorize, pero yung dasal ko ngayon is yung parang kausap ko siya, na kahit di ko siya nakikita, pero nararamdaman ko siya. Hindi man pa ganong ganap na masabing sa araw-araw ng Diyos, gumagawa po ako ng mabuti. Ika nga po dun sa napag-aralan natin, lalo dun sa mga men's meeting at yung mga na-share po nila nila Bro John, nila Bro Wilson, hindi sapat yung pagiging mabuting tao para makapunta ka sa langit. Dapat kilalanin mo siya at tanggapin mo siya bilang Panginoon. So sa pamumuhay ko po, hindi man po ako ganap na ganun kabuting tao, pero alam ko po na may Panginoon na mayroon akong tagapagligtas at tinanggap po namin siya sa aming pamilya. Nagpapasalamat din po ako at nakilala ko siya. Ganon din po yung sa aking pamilya, naisama ko siya sa pamamagitan ginawa ng Panginoon na bilang instrumento sila Bro John, sila Bro Jim, sila Bro Wilson, sila Mama. Sila yung naghikayat at naging inspirasyon ko para magpatuloy dito. So, yun lang po at sana po mas lumalim pa po yung spiritual na pananampalataya at pananalig natin sa Kanya. So, yun lang po. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Tulad po nung lagi ko naman pong sinasabi every time na yung testimony. Alam ko po na yung hindi po isang aksidente yung makasama po ako dito because ito po yung plano ni God para po sa amin mag-asawa. Hindi naman po lingid sa inyo na ako po ay pinanganak at nakapaligid po sa akin yung sagradong Katoliko. Alam ko po, andyan po yung Panginoon. Kasi dati po naalala ko, every Sunday nagsisimba naman po kami kasama ng lola ko. Pero hindi ko po lubos na maintindihan kung ano ba talaga yung parang essence niya. Alam ko lang po magdadasal, gano'n iingatan po niya ako. So ngayon ko po unti-unting naiintindihan na yun nga po tulad ng marami pong nagsasabi, hindi po dahilan or hindi po magiging reason yung paggawa mo ng mabuti para mapunta ka sa langit. Because ito po ay kailangan mo siyang tanggapin bilang tagapagligtas mo. Yun po. Ngayon po, gumagalaw po yung Panginoon sa akin, sa aming mag-asawa. Or particular po sa akin, ay sa asawa ko. Kasi po kung hindi, yung word po na binalik, baka binalik na po ako ng asawa ko. So yun po. Ngayon po, medyo, mahirap pong tumbukin yung tamang gawain na nalulugod po sa Panginoon. Pero unti-unti naman po namin nagagawa or unti-unti ko pong nagagawa. Na sana po, magawa ko na po. And nagpapasalamat po ako kasi tama nga po si Bro Wilson
Hindi po ito religion, bagkus relation po. Kasi every time po na nakakaramdam po ako ng siguro anxiety po, chinachat ko po siya. Ewan ko po kung pati si doktora na ipag-pray po ako. Kasi alam ko po na, or sa GC po, ganon. Kasi alam ko po na mas mabilis po yung calmness na nararamdaman ko pag marami pong nag-pray sa akin. So looking forward po na this 2026, sana yung medyo paliko-liko ko pong desisyon, sana po medyo pumunat na. Yun lang po. Magandang gabi sa ating lahat. Ako, nakilala kong Panginoon at tinanggap ko siya sa buhay ko noong 2003 sa pamamagitan ng anak kong may karamdaman. Grabe. Ang, yung taon na yun nga, tinanggap ko siya puno ng karamdaman, mga problema. At nananampalataya kami yung time na yun nga tinanggap ko siya. Nananampalataya ako nga ang Panginoon natin ay namatay at muli nabuhay siya para ligtas tayo sa ating mga kasalanan. At yun, iba kasi yung, doon ko kasi nakilala ang Panginoon sa gawain ng Jesus Miracle. So, doon kasi, wala kaming palya, Friday, Wednesday, and Sunday. So, sa loob ng isang buwan, pinagagaling ang anak ko sa sakit niya nga, walang gamot-gamot, kahit ointment. Bulo kasi buong katawan ng anak ko noon. Pero sabi nga, sa pananampalataya, doon gumagaling yung anak ko. Ngayon, ang gawain kasi ng Jesus Miracle na palayo na sa akin is, tumatanda ako. Ngayon yung mga manggagawa, sabi ko sa kanila, kung pwede ba kisabay ako kasi ako na lang mag-isa, sa dulo ng Marilao ang gawain. So nakikita ko namang maluang sila. Sabi, ay sikip na kami. Ganon sila. Di kagaya sa atin nga, kahit punong-puno tayo, di ba? Tanggap ka eh. Kahit punong-puno, maggandungan tayo. Sa kanila iba. Kaya di na ako dumadalo doon. Ngayon napasama naman ako sa IRM Church. Parang di ko rin naintindihan naman turo nila kasi ang turo nila iba. Isang verse lang, parang nagturo na high school lang, isang verse lang, tapos ano-ano ng paliwanag. So dito ko naunawaan. Kasi ang katuruan dito sa Jesus Miracle at saka dito, pareho lang. Kaiba lang nga doon dahil nga yung ikapot handog. Pero dito, nakilala ko rin ang Panginoon na todo-todo kasi sa pamamagitan ng gawain talagang kahabagan ng Panginoon kung talagang pinipilit ko talagang huwag magpalya. Sa pamamagitan ni Sister Venus, sabi sa akin, nalika, wala ka bang ginagawa? Sabi ko, wala naman. Siyempre, ako lang naman mag-isa sa bahay. Kasama tayo, mamamasyal tayo. Hindi ko akalain nga punta pala kayo na ba isiya, mag-Bible study. Mula noon, pero alam mo, sabi ko sa edad ko, akala ko, hindi ko na ako makatayo kasi ang biyahe ang haba. Pero sa habag ng Panginoon, kaya pala ng katawan ko pumunta ng biyahe ng 4 hours. Sabi yun. Ayun, sa kahabag ng Panginoon hanggang ngayon, andito pa ako. Sa tulong niya, andyan mga biyaya at mga pagpala. Pero totoo yan, pagbago kang Kristiyanos, andyan talaga ang mga pagsubok. Ranas ko yan. Kasi noong 2003, andyan mga pagsubok, mga karamdaman, lahat na pagsubok maranasan mo sa mga bagong Kristiyanos. Pero ngayon, sa awa ng Panginoon, na iraos na, yun, salamat sa Panginoon. Yun lang. Walang pa sabihin. Salamat po sa Panginoon at panibagong taon na naman ang buhay ko. Tinanggap ko nakilala ang Panginoon nung 2025 lang nung nagpapag-faith kami. Dati talagang katoliko kami. Tapos dito, marami ako natutunan. Yung natuto kong magpasalamat.
Bible, ganun. Dati talagang wala akong alam. Katoliko, basta nagsisimba lang ako, ganun. Nagdadasal. Pero hindi ko alam talaga yung mga Bible na yan. Wala talaga sa utak ko yan. Pero ngayon, nung makilala ko siya, yan. Tapos, ngayon, marunong na akong magtimpi, lalo sa mga kasalanan. Pag, sabi nga nila, pwede ka daw magalit, pero wag kang magkasala. Kaya, ganun po yung ginagawa ko. Nagagalit ako, pero hindi ako nagkakasala. Tapos yun po, marami akong natutunan, marami akong nakilala, marami tayong mga kapatiran. Yun po. Tapos, pagka may mga problema pong dumadating, lahat naman tayo nagkakaroon ng problema. Parte na ng buhay natin ng problema. Kaya lang po, nagiging magaan siya sa tulong ng Panginoon. Di po ba? Ayun. Yun lang po. Salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa akin naman po, matagal ko nang tinanggap ang Panginoon. Kaya lang, siguro, nung nakasama ako dito, kasama si Bro Wilson kung sa may Caloocan kami, nung una, sinasabi niya sa akin, sama ka. Parang sabi, isip ko, parang ayoko nga. Pero nung siya nga nag-i-effort pumunta sa amin para sunduin ako tapos sama sa Caloocan, ganyan. Sabi ko, siya nga galing Pampanga. Ako, susunduin na lang. Nakaupo lang ako, di ba? Sabi ko, ba't di ko magawa samantalang siya nagsasacrifice? Kaya sabi ko, sige, sama na lang ako. Parang gano'n lang nung una. Kasi yung tinitira namin talaga Christian community. Kaya lang yung sabing Christian kami doon, parang hindi ko maramdaman, kumbaga sa mula nung sumasama na kay Bro Wilson hanggang sa nagpa-baptize kami, doon ko siya nakilala ng tuluyan na parang natanggap ko na naisa puso ko na yung gawain, nasa puso ko na yung mga ginagawa ko. Kasi noon konti kibo warprick ako Konti kibo, hinahagis ko kung ano man yung ngayon, kumbaga sa sarili ko, nakakaroon ako ng pagtitimpi. Hindi na ako yung tipong pag nasasaktan, gumaganti. Siguro kaya ginawa niya sa akin yun kasi inihahanda niya ako. Kasi nga, pinakamasakit na nangyari. Ganun pala yun. Pag tinatanggap mo na siya, naako mo na siya may kukunin siya sa'yo na parang pagsubok, trial ba. Pero ang tindi ng trial sa akin. Yun, binawi niya sa akin si Edward. Pero alam ko kaya nangyari yun, may dahilan. Pinatatag niya ako. Siguro kung wala ako sa ganitong samahan, hindi ko nakakasama kayo, nakakabanding si Bro Wilson sa mga gawain o salita ng Diyos. Siguro iba yung attitude ko. Pero nagkaroon din ako ng attitude talaga. No? Sabi ko, bakit kung kailan ako lumalapit, bakit parang binigyan mo ako ng matindi? Pero yung pala, hinanda niya lang ako. Ngayon, masaktan man ako, kaya ko nang tanggapin Natatanggap ko na yung sakit na binibigay niya sa akin. Kaya sabi ko sa mga anak ko. Tapos yung may verse na sinasabi si EJ, pagka, siyempre nanay tayo, may mga sakit man na nararamdaman natin. Yung mga problema na, ano ba yan? Question ako Ay, ano ba yung verse na sinasabi? Pag sinalitaan na ako ni EJ ng ganon, kaya masaya ako nasama ko yung anak ko dito, si Lani, si EJ. Kasi, parang, meron na agad yung bumabalandra sa akin na, ito yung verse na dapat matandaan. Parang ganun. Kaya ngayon, pag may naramdaman akong sakit o meron dumating na bagyo sa amin, kasi yung sabi ni Bro Wilson, ganun Pag meron ka naramdaman, may dumating sa'yo, hintayin mo naman yung darating na mas maganda. Totoo nga, kapag sinaktan ka ngayon, meron naman darating na good sa'yo. Yun lang po. Kaya, maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po, nung nakilala ko ang Panginoon,
marami naman po na nagbago sa akin. Ano, dati po kasi yung mga yung mga tao sa paligid na yung parang feeling ko parang yung anong tawag doon, yung parang lumalaban ako sa mga kunting parang akala mo chinichismis ka. Tapos pumapatol ako, parang sabi ko, mamaya ka lang pagbalik. feeling ko feeling ko chinichismis ako, kaya sabi ko, mamaya ka lang pagbalik. Pagbalik talagang aawayin ko. Pero nung nakilala kong Panginoon, ayun, unti-unti na nagbago ang buhay ko. Tapos lumalaban nga ako sa mabyanan ko. Tapos sabi ko, sana noon ko pa nakilala ang Panginoon. Kasi, ayun nga, parang sabi ko, hindi ko maintindihan sarili ko noon na ang tapang ko pala. Tapos, ayun, yung sabi ko nga marami akong mga pagkukulang sa pamilya ko. Tapos ngayon, ayun, nagbago na siya. Tapos ngayong taon na to, nung nakarang taon, maraming mga nangyari na hindi maganda. Tapos, ayun, sa ngayon, siguro ngayong 2026, siguro maging okay na siya, na maging masaya ng bawat isa sa amin. Tapos, ayun nga, yung mga nangyari noon na pinagpapasalamatan namin ngayon, dahil yung may mga karamdaman namin noon, ay pinagaling kami. Tapos, ayun lang po. Thank you po. Good evening. Actually, isa ako dun sa nangaaway sa misis ko. Pero, bago ako makilala ang Panginoon, actually, sinasabi ko ito matagal na. Ako'y napunta galing ako sa isang Catholic school, no? Let's say, sa Notre Dame ako grumado. Iba yung kultura doon, iba yung doon. Tapos napunta akong FEU. Doon, for almost, siguro mga 3 years, siguro, puro inom, puro barkada ang nangyari sa akin. Nung time na yon, hindi ko pa kilala ang misis ko. No. Napunta ako sa nila po, Wilson. So, ang nagpabago sa akin, siguro, sa totoo lang, pinakwento ko talaga to nung panahon. Yung father ni Brother John, siya yung sa akin. Sabi niya, dito ka muna. Hintay mo yung gagabi na. Sumali ka sa amin. Yun yung first time kong maranasan na maki-join sa mga ganitong hanggang sa hindi ko maintindihan kung anong nangyari sa akin, pero punta na ako ng punta. Pagka sinabi, galing ako sa eskwela, makikijoin na ako sa kanila. So, hindi ko alam kung merong force na nag-aano sa akin, punta ka na ron, meron ka ng Doon nag-iba ho yung pananaw ko. Hindi na ako doon sa barkada nagpo-focus. Nag-ano na ako nag-iba na yung pananaw ko. Nung panahon na yon, matagal na ako itong sinasabi ko, no? Bata pa ako rin ako, hindi ko pa ako kilala ang misis ko. No? Maganda na nangyari sa akin bago pa kami ng misis ko. Kasi nung time na yon, konting lang, away na. Parang ganun ang dating. Para siguro, ganun ang natin. Pero nung kami dalawa na ng misis ko, hanggang ngayon, hindi pa rin kami nag-aaway nito eh. Oo, totoo lang. Talagang tahimik ang pamumuhay naging namin. Magmula noon hanggang ngayon. Meron kami pagtatalo, pero hanggang doon lang, hindi kami talaga
malaking tulong ho ng nangyari sa amin. Malaking tulong ho ang ginawa ang sabihin na natin pagsasama natin para mabuksan ho yung isip ko para sa pamilya ko at sa lahat ng mga tao sa paligid ko. Iba na ho ang pakikitungo ko sa kanila. So naging tahimik lang din ho ang buhay namin. Hindi na ho siguro katulad ng ibang na parati nag-aaway o ano. Ang focus lang ho talaga namin is yung Panginoon lang ho. Yun ang namin. Pero, yung sinasabi ko nga maganda ho talaga na bawat pamilya ho talaga ay matutunan kung anong dapat na para matutunan kung ano yung mga dapat na ikilos o mga para sa pamilya. Yun ang inaano ko lang ho. Maganda ho itong tulong para sa atin na tayo ay nabubuksan ng isip. Ang pamumuhay natin nag-iiba. Yun lang po siguro. Thank you po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kung ikukwento ko sa inyo kung ang pananampalataya ang pag-uusapan, mulat sa pool sa buhay ko, sa edad ko ito, nananampalataya na ako sa Panginoon. Minsan ko ito ikukwento ko sa inyo at lalo naging matatag ang pananampalataya ko sa Panginoon. Minsan, ang nanay ko binawian ng buhay. Hindi ko talaga makalimutan. Hindi ko talagang talagang hinahanap-hanap ko siya. Minsan, nanaginip ako. Siguro ng Panginoon para matahimik ako. Nagpakita sa akin ng Panginoon. Opo, tapos lapit ako na. Doon ako lalong nanampalataya sa Panginoon. Ngayon, sa buhay namin, hindi ko sasabihin ko sa buhay namin mag-asawa, mulat sa pool, hindi po kami dumanas ng hirap. Dahil siguro, ang pananampalataya ko mula nung nagpakita sa akin ng Panginoon, lalong naging matibay, lalong naging ang pananampalataya ko sa Kanya. Kaya nga, dumating ang panahon, parang tanong ng Panginoon sa akin, talaga bang ang pananampalataya mo sa akin? Binigyan ako ng isang pagsubok. Halos lahat ginawa niya, okay lang. Kaya nga, hindi ako nawalan ng sa Panginoon. Minsan lagi kong kinakausap. Kahit hindi ako sinasagot, alam ko ang lahat ng katanungan ko sa kanya, alam niya. Hindi lang niya sinasagot. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Kahit nasa edad kong ito, sana manumbalik pa, matulungan niya ako alang-alang sa pamilya ko. Yun lang po, ang pananampalataya ko sa Panginoon ay talagang lubos-lubos po. Salamat po. Sige po, bago po natin ipagpatuloy dito po sa kaliwa, ang pagpapatotoo, tinatawagan ko po ngayon ng mga kalalakihan po para sa tanging bilang po. Di ko na ngayon pinahinayaan ang nagdaang madilim kong kahapon. Ganap ko na
ligaya na hanggang sa malublog sa kasamaan at aking ang hinarap ang bunga ng lahat pambansang pilitan ang kinahantungan hirap ng katawan hirap ng isipan araw man o gabi walang katahimikan ngunit ang Diyos ay di natulog kailanman pagbabalik loob ko'y hinihintay at bukas ang palad niyang ibinigay. Puntong na anak na sa'kin umakay salita niya ang aking naging gabay. Umago sa takbo ng aking buhay tinanim sa puso at binabuhay at ang kapayapaan niya'y tinaglay at aking ang natamo ang bagong buhay ko na aking naman ngayon binabahagi sa inyo buhay mapayapa may sapat na biyaya sa masasamang gawa ako ay lumaya at sa buhay ko may bagong musika ibahagi siya ang aking adikha sa awit ko iangat ko siya di mahihiya o mamamba. Akala ko po ako lang po yung nakapansin, parang ang dami po yung dumating po. Ano? Purihin po ang Diyos sa naging tanging bilang at yung mensahe din po. No? Tunay, binago po ng Diyos. At sa pagpapatuloy po ng ating pong mga patotoo, nasa huling batch na po tayo ng ating pong patotoo at excited na po si Sister Rosita. Kinakabahan po. Sige po. Sige po. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa aking naging sister at naging amo na siya ang nag-akay sa akin sa pagiging Kristiyano. Si Dr. at si Sir Jimmy. Noong una, parang subo ko lang ito, ang pakikinig sa kanila. Pero habang tumatagal, na isip ko na maganda pala at maraming nababago sa ugali. Unang-una ang ugali ko. Kaya lang alam ko, alam ng Panginoon na marami pa rin akong pagkukulang sa Kanya. Kaya patuloy siyang kumikilos sa aking isip, sa aking puso. Dahil sa mga pagsubok kong inaabot ay nagiging matatag ako at marami akong naging pagsubok na mabigat. Ang pagkawala ng aking asawa, aking anak. At itong huli na 2026 ay
mabigat na pagsubok ang dumating sa akin. Pero sa awa ng Diyos at siya ang kumikilos sa aking buhay, sa aming buhay ng aming pamilya, ay lagpasan namin sa tulong ng Panginoon at laging nakaagapay sa amin, Sister Rachel, na laging nagpapalakas sa aking loob. Pagkakasakit ng aking apo ng dengue, nakala ko ay talagang pagsubok na matindi ang inabot namin sa ospital na yun. Pero nandiyan ang Panginoon, hindi ako pinabayaan. Pinaalis kami sa bahay, ang lakas ng bagyo. Tapos, yung apo ko, nasa ospital. Hindi namin malaman kung anong gagawin namin nung araw, anong oras na yun. Ay sabi ko, Mister, sabi ko, doktora, kaya ko ba to? Sabi ko, hindi ko kaya, Dok. Sabi, kaya mo yan, sis. Paubaya mo lang sa kanya. Kaya sa naisip ko, oo nga, no. Nandiyan ang Panginoon, hindi kami pababayaan. Sabi ko ganun. Nagdasal ako ng nagdasal, kada uwi. Palitan kami ng mga anak ko. Pagbabantay kay AJ. Tapos, yun, awa ng Diyos, parang tubig lang na umagos. Nalagpasan namin yung mga pagsubok na to. Sabi ko, praise God, talagang hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Kaya sabi ko, basta manalig ka lang sa Panginoon. Siya ang kikilos sa buhay mo. Totoo pala yun. Kaya, manalig lang tayo. Marami pang salamat. Ako naman po, nakilala ko ang Panginoon noong 2007. Kaya lang po, marami akong hinahanap sa aking kasi marami akong religion na daluhan. Kaya lang po, noong time na yon, sabi ko parang may kulang sa akin. Sabi ko. Ngayon, sabi ni Sister Venus, Lilian, sumama ka sa akin, sabi ko. Sabi niya, sama ka. Sabi ko, saan? Sabi ko, sa Florida, sabi niya, tayo, mag-church tayo, sabi niya. Magba-Bible study tayo. Ako naman, di naman ako tumanggi. Kumbaga, sumama talaga ako sa kanya. Sabi ko, di nun, na yun, naisip-isip ko, parang masaya dito. Kasi lahat yung visiting kasi, inaano nila, wine-welcome nila. Sabi ko, ito maganda na ata ito, sabi ko. Tapos inaano ko. Kasi noong unang nakilala kong Panginoon, dami kong pagsubok na dumarating sa buhay ko. Kasi andyan yung mga kahirapan, yung sakit na dumarating sa akin. Sabi ko, hindi ako kontento. May hinahanap talaga ako. Tapos nanalangin ako sa Panginoon. Panginoon, kung ito po'y luluubin nyo, na dito na po ako sabi. Parang inanon niya rin ako, binigyan niya rin ako ng katugunan. Sabi ko, dito naman, maganda naman sa akin. Lahat ng mga problema ko ngayon, hindi na ako yung aligaga, yung parang inaano ko na lang sa Panginoon yung kung anong bibigay niya sa akin, kung anong ikalulugod niya, doon na lang po ako, tatanggapin ko na lang po kung ano pong ibibigay niya sa akin. Lahat naman kaya lang, ngayon naman, mga pagsubok na dumarating sa buhay ko ngayon, hindi na ako natatakot. Kaya kinaano ko na sa Panginoon na kayo na pong bahala sa akin, ganun na lang po. Kaya yung lahat ng mga pagsubok sa amin, yung mga problema namin sa financial, sa sakit, naman po, sa panalangin lang po natin sa Panginoon. Yun lang po. Kasi yung anak, nagkasakit din po ito Yung anak kong, yung panganay ko, nagkasakit po yan. Schizophrenia po yan. Kaya lang po, sa habag ng Panginoon, na kasi yung gamot niya talagang malaking inaano ko buwan-buwan Kaya lang, sa awa naman ng Diyos, gumaling naman po. Kaya lang, minsan, katigasan ng ulo din niya, hindi niya naiinom yung gamot. Ayan, kaya kaya sabi ko, doon ka na lang sa amin dumalo. Kasi masaya doon, sabi ko sa kanya. Kasi, ayoko iwalay kami kasi doon siya sa Marilao. Baptized na rin yan sa kanilang religion.
Eh sabi ko, doon ka na lang sa amin, masaya doon. Para sabay, sama-sama tayo, para tayo na lang maglilingkod. Isa lang ang anuhan natin, sabi ko. Kaya nagpapasalamat po ako kasi yun ang pinapanalangin ko na magsama-sama kaming pamilya, mag-iinan. Isa lang ang aanuhan namin para di kami mag-aanoan na yung gusto ko, isang pamilya doon na lang sa Kaya maraming salamat po sa Panginoon dahil patuloy niya akong ginagabayan at iniingatan. Salamat po. Good evening po. Nung nakilala ko po ang Panginoon, 2007, bago ko po siya nakilala, ako po ay panatiko o nagde-devotion sa Mahal na Nazareno. Tuwing mahal na araw, Piyesta ng Quiapo, nandun po ako, humihila ng lubid, nagpapakasakit, sakit ng katawan, lahat. Pero lahat ng aking panalangin, bakit parang ang bigat pa rin ng buhay namin. Lahat na po ginawa ko, ang bigat-bigat ng buhay namin, parang down na down kami. Hanggang sa makilala ko po yung isang pastor, nasama niya po kami sa kanilang church. Sabi niya sa akin, kapatid, sumama ka sa akin, pakinggan mo ang mga salita ng Panginoon and God will provide. Sumama po ako. Kaya lang bakit para sa akin hindi ko siya maunawaan. Hindi ko mahanap na kung sino ako para sa Panginoon. Kasi ang niya sa akin, niyaya niya lang ako. Hindi po ako kusa na pumunta sa simbahan nila. Every Sunday, meron pong preaching. Hindi ko po maunawaan kung anong ibig sabihin niyan. Kasi hindi po bukal sa loob ko ang pagdalo o dumadalo po ako pero hindi po bukas ang isip ko, ang puso ko para sa mga bagay na yan. Nung mapasama po ako dito para kay Doktora, hindi po ako sumama para makipasalamuha sa inyong lahat. Makakilala, magkaroon ng mga kapatiran. Sumama po ako para makilala ko po ang ako na para sa Panginoon. Nagdesisyon po kami magpabaptize dahil gusto ko po talaga siya makilala. Sa ngayon po, unti-unti pong, hindi po unti-unti, talagang nakilala ko ang Panginoon every Sunday. Alam ko na po talagang magbukas ng Bible. Nagbabasa po ako ng Bible pero hindi ganong lihitimong naunawaan. Kasi sa Bible po talaga, pabibigat po yung malalim po yung mga salita. Para sa akin, tuwing linggo, malalaman ko lang po yun every Sunday sa pagpapaliwanag ng ginagamit ng Panginoon, si Brother Wilson, si Brother John. Ang blessing pong natanggap namin mula nung nakilala kong Panginoon, ang buhay po namin ay umangat, sapat pero hindi po sobra. Gagampanan po namin ang para sa mga anak namin, sa mga apo namin. Gumanda po yung buhay ng mga anak namin. Hindi po nahirap na ranasan ng mga anak nila ang naranasan nila sa amin. Kaya nagpapasalamat sa Panginoon na gabay na binigyan niya sa amin. At ang isa pong malaking blessing na binigay sa amin ngayong 2025 nang makapasa po sa board yung anak kong si Juliana bilang licensed teacher. Actually po sa January 31, meron na po siyang oath-taking. Kaya lahat po ng blessing na binibigay sa amin, ibinabalik ko po namin lahat sa Panginoon. Yun lang po. Hindi ko po matanggal yung face mask ko kasi wala po akong ngipin eh. Magandang gabi po sa ating lahat.
Siguro po wala na po akong ganong masasabi dahil nasabi na po lahat ni Brother Rodel. Totoo naman po yun. Since 2007 po, naging Christian na po kami. Pero parang hindi rin mo talaga umaano sa isipan namin yung mga ano namin sa pastor namin dati. Ngayon, si doktora, panayag kulit sa akin, sama kayo sa amin. Hindi ko siya sinasagot. Sabi ko kay Brother Rodel, pwede ba tayo lumipat doon? Kasi Christian na tayo. Di try nyo ni Nanang Flor nga, na inaya ko rin si Nanang. Kaya, yun nga, since 2003 pa kami nag-umpisa, no, doktora? 2023. Hanggang ngayon po, magti 3 years na rin po kami. Mas maano po dito kasi mas naiintindihan po namin ng mga inaano ni Brother Wilson sa Bible, mas naiintindihan po namin. Kasi dati po kasi puro English po yung tinuturo ng pastor namin kasi hindi naman po niya pinapaliwanag kung anong ibig sabihin po ng mga sinasabi niya sa Bible. Ngayon po, mas naiintindihan po namin. At totoo naman po na ngayon po, maraming blessing po ang dumarating sa amin dahil po sa Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa Kanya dahil hindi po talaga katulad po noong araw, talagang hirap na hirap po ang buhay namin. Si Brother Rodel, magkakatrabaho, mawawalan ng trabaho, magkakatrabaho, mawawalan. Ngayon po, tuloy-tuloy na po ang trabaho niya, pati pong mga anak ko, may mga trabaho na rin po. Kaya yan po, nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Yun lang po. Magandang gabi po. Ako naman, mula po nang sumasama ako dito, parang nararamdaman ko may pagbabago sa buhay namin, pero hindi man siya ganun. Pero kahit pa paano, tapos, every Sunday, totoo lang, ayoko sa asawa ko, pero pinakalaban ko siya. Talaga, sabi ko, bakit ayaw mo? Kasi, sama sa akin, wala ka na sa akin yun. Basta ako, aalis ako, wala akong pakialam sa pagmanit sa kaya, bakit ayaw mo kung papupuntahin doon? Parang bigat ng kalooban ko pag hindi ako nakakapunta. Kasi pakiramdam ko sa araw ko hindi ako papapisa isang punta. Hindi ako nakakapunta. Kaya minsan sinasabi ko sa anak ko na hindi pa sabi niya, mali sila. Magtinda sa palagro ko pamasahe. Pero yun, sabi ko, sige, sabi ko gano'n sa kanya. Pero kagaya kayo ng umaga. May pagsuko. Huwag aalis hanggat hindi ka matapos magtigas. Yapos ko magtigasin ko pa. Pero paano na sinusuway ko. Tapos sabi ko, sumama ka kasi para magkakasukan. Sabi ko, nila niya. Sabi namin, pangapin mo, sumama ka daw. Sabi niya, ang gagawin ko daw, sabi ko, masipag na pinagkailan, di ba? Talagang nandun yung pagsulong sa pagka. Nagbalag ka na, dahil sa'yo. Kaya ako nung sumasama ako dito, dati talagang kakulit ko naman ako. Ngayon, hindi pa naman ako na Christian, itong hindi na to, baka nagpaan ako dahil talagang ako na sa kalooban ko na nag-Christian na ako kasi ito na ako eh. Wala na eh. Wala naman, hindi na ako pwedeng kasi nandito na ako masaya eh. Kaya, gano'n. Sinsya na sa imababaw talaga. Sorry. Okay na po. Thank you. Yan lang po.
excited kayo kay Brother Jim. Siya po yung speaker po natin, kaya wag po kayong mag-alala. Last po si Brother Jim. Magandang gabi po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa 2026 na pinagkaloob niya pong lahat po sa atin. At kanina po habang pong pinapakinggan ko po yung mga patutuo po natin, nakikita ko din po kung paano po ang Panginoon na nangunguna po sa bawat pamilya po ng bawat isa po sa atin. Though gusto ko din po na mag-correct dun po sa ilang pong narinig ko po. Huwag po tayong magdamdam. Ayaw lang po natin na kahit konti makagawa po yung kaaway po sa gitna po natin. Una po kay Sister Hermie, iba po tayo sa Miracle Crusade. Kasi narinig ko po kanina na parehas lang. Actually, hindi po natin hina-highlight po sa atin po yung miracle. Ang lagi pong naka-highlight po sa atin yung pong mabuting balita ng kaligtasan. Kasi yun po yung iniwan po ni Jesus Christ na message. Sabi po ni Jesus Christ, preach the gospel. Kaya po, although hindi ko po inaalis po yung na-experience po ni Sister Hermie po doon, pero gusto ko lang pong sabihin po na iba po tayo. Baka po sabihin po natin, doon na lang ako mag-attend sa Miracle Crusade kasi pares lang pala. Hindi po. Iba po tayo. Tsaka po kay Lolo, narinig ko po, na naginip po si Lolo. Although nung una pong panahon po, ang Diyos po ay nangungusap po siya sa dreams. Pero ngayon po, ang Panginoon po nangungusap po siya sa atin sa pamamagitan din po ng gospel. Kaya sasabi po sa Roma chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita ng kaligtasan dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos. Yun lang po ang kapangyarihan ng Diyos para tayo po ay maligtas. Although hindi ko rin po inaalis yung totoo pong marahil na napanaginipan po niya, pero hindi po yun ang Panginoon. Hindi po siya nangungusap po sa atin through dreams. No? Nangungusap po siya sa atin ngayon sa pamamagitan po ng mabuting balita ng kaligtasan. Yun lang po, ayaw ko lang po na madisip po tayo dun po sa mga yun po. At para tayo rin po ay aware na marahil hindi po yun yung paraan ng Panginoon na tinawag po tayo. Tayo po tinatawag po lagi, sabi po sa Thessalonica, sa mabuting balita. At yan po yung nais ko pong ipatotoo din po. Nung bata po ako, lumaki rin po akong children's class. Ibig pong sabihin, sinilang po ako yung father ko, yung mga lola, tita, tito ko ay mga believer na. Hindi ko na po inabutan yung pong mga testimony po nila nung sila po ay mga unbeliever, nung mga binata po sila. Kaya nung kami, naalala ko po noon, stricto si Tito Wilson. Nung naglalaro kaming baraha dun sa kwarto nila, pinatapon niya yung baraha. Kasi sabi niya, huwag kayong magbaraha. Sabi niya. Ngayon, naririnig ko na dati pala siyang mabisyo. Hindi ko po alam. No? Siguro nung mga panahon nga po na yun, kami ayaw po nila na maging ganon siguro. Kaya naalala ko po yun, yung mga ganon pong senaryo. Pero nung bata po ako, although wala po akong bisyo, hindi po ako nagbisyo, pero alam ko po makasalanan po ako. Nagmumura po ako, nagsusugal po ako, nagkakating classes po ako. Pero never po akong sumama sa mga kaibigan ko na nagbisyo. Siguro yun po lang yung bisyo ko po, yung sugal, tsaka po yung pagkakating classes. Kaya nung high school po ako, alam ko minsan nasumbong ako nung kapatid kong babae sa father po namin. Kaya nung high school din ako dahil kilala niyo po si Brother Anthony, same school po kami, ayaw ko po siyang nakikita sa school. Kasi po baka isumbong niya po ako sa parents ko dahil nung mga panahon na yun, alam ko na di-disciple na po si Brother Anthony. Pero dumating din po sa life ko po na natakot po akong mamatay. Nung pong pinapag-aralan po namin yung about po sa hell, dun po ay natakot po ako na mapunta sa impyerno. At dun nag-make sense sa akin yung naririnig ko na kaya namatay si Jesus. Kaya pala namatay ang ating Panginoong Jesus kasi yun yung kabayaran ng kasalanan ko. Yun yung hininging kabayaran ng kasalanan ko, kamatayan. Akala ko kasi noon parang kwento lang, namatay si Jesus Christ, inilibing siya, muli siyang nabuhay. Pero nag-make sense sa akin lahat noon at nakita ko yung pag-ibig po ng Diyos sa akin. Dahil growing up, dahil nga yung family ko po ay broken family, bilang isang anak, hinahanap ko din po yung isang buong pamilya.
Nung bata po ako, may tampo ako sa father ko kasi akala ko siya po yung dahilan kaya naging broken family po kami. Nung namatay yung father ko, doon ko nalaman na may ibang pamilya yung mother ko. Kaya masakit yung puso ko dahil parang kinimkim ko yun na may sama ako ng loob sa father ko. Hindi ko man po siya nasabihan ng yung word na I love you. Hindi ko po nasabi po sa kanya yun. Pero siguro dahil sabi nga nung kapatid ko, nonchalant kami. Hindi kami yung showy yung feelings namin. Pero nung minsan nga, habang tinitignan ko yung mga lumang account, nakita ko yung mga messages po namin ng father ko. Marami rin po pala kaming palitan ng message nung nagtatrabaho ko sa Olongapo. So parang nung mga time po na yon, yun nga po, yun yung parang rebellious po ako nun eh. Although yung sa father ko hindi ko pinapakita. Pero alam ko nagiging rebellious ako nun nung high school ako kaya nagkakating ako. Kaya parang sa school, iba yung pinapakita ko, iba rin yung sa bahay. At doon lahat na nakita ko yung pag-ibig ng Diyos. Siguro yun yung nag-comfort sa akin. Yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nung nalaman ko po yung about sa mother po namin, ako yung nag-confront sa kanya. Sabi ko sa mother ko na, Ma'am, may gusto ko bang sabihin? Sabi ko sa kanya. Parang ayaw niya pa pong sabihin. Pero nung sinabi ko na kahit ano yung sabihin mo, tanggap ka namin, mahal ka namin, sabi ko. Sabi ko nga sa kanya, siguro kung hindi ako believer, baka doon ako magagalit sa'yo. Kaya pinapasalamatan ko na siya yung nagbigay din sa akin ng una, comfort, pag-ibig, understanding. At yung prayer ko na lang ngayon is about sa spiritual din po ng mother ko. At nawa, tunay po siyang makakilala sa Panginoon. Do alam ko po, sila Tito J noon, kasama din po nila yung mother ko po na nag-attend sa Bible study. Kaya sana totoo po siyang tumanggap sa Panginoon. At yun po, pinapasalamatan ko siya dahil siya po yung nag-provide ito pong buong taon. At nakikita ko po na siya rin po yung patuloy din po na kumbaga nangunguna po sa ating pong lahat. At dito po sa Valenzuela Christian Church, marami po din tayong napagdaanan po sa mga Bible study outreach ng mga bahay-bahay hanggang po patuloy po na last, nakapag-evangelism po tayo. Yung pong naranasan po natin na pangit na experience, tatak po natin sa bato, umpisa pa lang po yun. Marami pa po yan. No? Kasi dyan po tayo titirahin po ni Satan. Kaya po maganda po is maging alert po tayo. No? Yung pong, sigurado pong guguluhin po ni Satan po yan kasi gawain po ng Panginoon niya. Imagine po natin yung ibang gawain. Hindi po sila ginugulo. Kasi sa kanya po yun eh. Kay Satan na po yun. Pero pag sa Panginoon, guguluhin po ni Satan po yan. Pero pinapasalamatan po natin. Nagtagumpay po ba siya? Hindi po. Ngayon po ay meron na rin pong Nueva Ecija Christian Church. At kabahagi po tayo doon. Kabahagi po tayong nananalangin. Yung ilang mga kapatid nakapunta po doon. Lahat po tayo kabahagi. Kaya po yun ay pasalamatan po natin. Kaya po, Happy New Year po sa ating pong lahat. At patuloy po tayo nawang samahan po ng Panginoon at magpagamit po sa Panginoon ito pong mga taon po na ito. At sige po, bigay ko muna po kay Brother Norman. Maraming salamat, Brother John. Ako rin po ay gusto ko rin po na i-take din po yung opportunity po sa gabi po na ito na magpatuto din po tungkol po sa paano po na nakilala ko po ang Panginoon. Tinanggap ko po siya bilang aking pong Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula nung 2012 hanggang ngayon, wala po akong ibang itinuturing po na biggest blessing po kundi ang Panginoong Hesus lamang po. Yung pagdating po niya sa buhay ko, bago po na nakilala ko po ang Panginoon ay katulad po ng iba po dito na lumaki po sa Catholic family. Ganun din po ako. Actually, isa po ako sa mga kabataan po sa lugar namin po na talagang kung masikap at masipag talaga na yung lahat po ng mga activities po sa Catholic po noon, halos doon na nga po ako matulog sa simbahan, kasama po. Pero dumating po ako sa punto na
Actually, kahit nga din po naglalakad po ako sa pagpunta po at pag-uwi din po, yung mga nakakasalubong ko po sa daan, minsan kinakantsawan po nila ako na baka lumampas daw po ako sa langit. Pero dumating po ako sa punto na nung ang isang kapatid po ay ibinahagi po niya ang Panginoong Yesus. Do katulad ng iba, kilala ko po si Jesus. Madalas po na napapanood ko po yung kwento po ng ating Panginoong Yesus. Pero pagkilala lang po yun, pero hindi po ako umabot dun sa pananampalataya. Kaya po dumating po ako dun sa punto na nakilala ko po yung aking pong sarili bilang isang makasalanan. Bagamat sa labas, sa lugar namin, kilala po nila ako na mabait. Na noon din po akala ko po ay ang pagiging mabait, magiging mabuti ay yun po yung daan para ako'y maligtas. Ngunit sa liwanag po ng mabuting balita ng kaligtasan po, naliwanagan po ako na ako po ay isang makasalanan po na ang aking pong kahantungan po ay dun sa walang hanggang kaparusahan. Dahil po sa Panginoong Hesus, nung nakilala ko po siya, tinanggap ko po siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, nagkaroon po ako ng kapanatagan na anumang oras po ng aking buhay po na mawala dito po sa mundo, ay alam ko, sigurado po ako, 100% po ako ay pupunta sa langit. Hindi dahil mabait ako, mabuti ako. Dahil po minsan, isang gabi ng 2012 po, na nanalangin po ako, tinanggap ko po si Jesus, pinapasok ko po sa aking puso bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. At hanggang ngayon, ang aking pong dalangin, patuloy nawa yung maturity spiritually, nawa ay sa 2026 hanggang sa mga susunod pong mga taon, nawa ang pagpapalang spiritual ang patuloy po na makamtan po ng bawat isa po sa atin, higit sa mga pagpapalang mga material po. Yun lamang po, maraming salamat po. At bago po tayo magpatuloy, marahil sa ating pong sa testimony ng ating kapatid at testimonial message po, ay muli po tayong umawit bilang paghahanda. Awitin po natin ay yung sa Diyos ang luwalhati. Sa Diyos ang walhati gawa'y nakita, mundo'y minahalalang niya'y ibigay, buhay ay niyang
isipan, ating pakinggan ang mensahe po ng Diyos sa mga salita para sa isang testimonial message. Tawagin ko si Brother G. Ayun po, magandang gabi po sa lahat at Happy New Year po. Yung nervous ko, nakilala ko po ang ating Panginoon sa panahon po na ako po ay nasa bingit po na tinanggap ko po siya nung panahon po na ako po ay nasa bingit ng kamatayan po. Dito po ang nagsimula po siya. Nung ako po ay nasa ICU noong 2020, nung ako po ay nagkaroon ng COVID, habang ako po ay nasa ICU, nakikinig po ako ng mga Bible, audio Bible sa YouTube po. At habang siya po ay pinakikinggan ko, dahil balitaan ko po, sabi po ng isang nurse, attending nurse sa akin, na ako po ay nasa 50-50 po. Pwede po akong mamatay at pwede rin po na ako po ay makasal. Pero ang mas inaano niya sa akin, ang sabi po ng doktor ay wala raw po akong pag-asa na maka-recover. So, habang nakikinig po ako na gawin po sa ang aking pagkinig dun po sa Book of John, mapakinggan ko po yung chapter 3 na natatanda ko po yung verse 16 ay the usual po ang mga believer po alam po yung 3:16, yun po yung kung gaano po yung po yung sinasabi na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama o hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon po, sumagi po sa isip ko yung verse po na yun. Nakita ko po kung gaano po kamahal ng Diyos ang tao. Dahil yun po ay para po sa lahat ng tao, hindi lamang po sa ilan, kundi po para po sa lahat. Kasi po, ang sabi po roon ay sa sanlibutan. Bali kumakatawa po yun sa lahat ng tao. So, ang Diyos po ay gusto po niya na tayo ay maligtas. Sapagkat minamahal niya tayo, ipinagkaloob po niya ang kanyang buktong na anak. Ang buktong na anak po naman niya, alam din po natin, tayong mga Kristiyano at mga believer na ito po ay si Jesucristo. Ayun po, ang gagawin lamang po natin, sabi po dito sa verse na to, ay sumampalataya po tayo at tayo po ay maliligtas. Ngayon po, yun po ang pinagbulay-bulayan ko. Ano po ba yung sumampalataya tayo maligtas? Ngayon po, patuloy po sa aking pakikinig hanggang sa napunta po kami sa Book of Roma sa chapter 3 po. Chapter 3 and verse 23, ang napakinggan ko puro sapagkat ang lahat na nagkasala ay walang sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ang lumalabas po, tayo pong lahat ng tao ay makasalanan po. So, mayroon pa pong isang verse akong sa akin pong habang ako po ay nasa ICU, nag-search po ako ng mga verses
ano po ba yung mga sinasabi tungkol po sa kasalanan. Doon po sa Roma 6:23, nakalagay po roon na sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Doon po sa aking pagbulay-bulay na napagtanto ko na kailangan ko lang po tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo upang ako po ay maligtas. Sa aking pong pag-iisip, naalala ko po, dahil ako po ay nasa bingit ng kamatayan, maaring mamatay ako nung araw na iyon. Kung ako po ay mamamatay at hindi ko pa po tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo, pwede po nga po ay mabulit sa walang hanggang kaparusahan. So, ang naisip ko rin po, si Sister Rachel, sabi ko po, baka hindi kami magkita kasi dahil nung panahon na yon, parating may Bible study rin doon sa bahay na nasimulan, natigilan po nung pandemic. At kung siya po ay tatanggap, maiiwan po ako, hindi po kami magkikita. So, nagdesisyon po ako nung panahon na yon, nung araw na yon, na tanggapin ko po ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan po ng pag-amin na ako po ay makasalanan at ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan, naamin ko po na ako po ay makasalanan. Ngayon po, sa patuloy ko pong pakikinig, nalaman ko po na ang magiging papel po ng ating Panginoong Jesucristo, kaya po pinadala ng kanyang Ama ay para tayo ay tubusin. Saan po tayo tubusin? Sa kasalanan po. Kasi po, lahat ng tao ay makasalanan. Aakuin po at ang kabayaran po ay kamatayan. Ang gagawin po ng ating Panginoon ay aakuin po niya ang parusa. Ang ating mga kasalanan, siya po ang kukuha at kaya po siya namatay sa krus. Ang pagkamatay pong niyang yun po ang pumawi ng ating mga kasalanan. Hindi po para sa lahat ng tao ang talata pong yun. Para po yun sa lahat ng mga sumampalataya at naniwala na si Jesucristo ang tumubos sa kanila. So ang nakita ko po ron, kailangan lang po nating manalig dun sa salita ng Diyos na yon. Kasi ang Bible po ay salita ng Diyos. Habang tayo po ay pag nagbabasa po tayo ng Bible, nakikipag-usap po tayo sa Diyos. Tayo po ay, yun po ang pinararating niya sa atin na tanggapin lang natin ang kanyang anak. Kung sino man ang tatanggap ay maliligtas. Ganun po ang ginawa ko po. Tinanggap ko si Jesucristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At ang aking kasalanan, mga kasalanan ay idinalangin ko rin po na ako ay patawarin sa aking mga nagawang kasalanan. Kinumpisal ko po kung ano ang aking mga kasalanan at hiningi ko po iyon ng tawad. After po noon, natanggap ko na po siya, patuloy po nang nasa ICU ko, patuloy ang pakikinig ko po ng kanyang mga salita. At hindi ko po malamang dahilan kung paano po ako ay nakaligtas nung panahon na yon dahil
sabi po nung attending doctor, physician po sa ER, ay ang aking kalagayan ay hindi tumutugma po sa aking itsura. Kasi sa mga laboratory exam po ay bagsak po ako. Mababa po yung aking oxygen at mahina po, marami pong mahina sa aking katawan. Pero sa itsura ko po, sabi ng doktor, hindi tumutugma sa iyo kasi iba yung nakikita niya sa akin. Sa akin naman po, sa aking palagay, dahil nga po tinanggap ko na ang ating Panginoon, nananalig po ako na kung ako man ay kunin niya, bawian ako ng buhay, ay mapupunta po ako sa langit. Kaya hindi na po ako nag-aalala. Kaya ang feeling ko po, doon po siya nagkaroon ng pagbabago. Kaya nag-iba po ang aking itsura. Yung sa kanyang paningin ay nag-iba po ang aking itsura. Kaya yun po, simula po noon, tinitignan niya po kung pwede, kung ano po ang dahilan. Hindi po niya makita. Ngayon sabi niya po sa akin, pagkaraan ng 1 linggo, ganyan pa rin ang sitwasyon, ipalalabasin kita, sabi niya. Kahit hindi pa nararapat sa mga resulta, hindi pa nararapat na ikaw ay makalabas, pero palalabasin kita, sabi niya, dahil nakikita ko na kaya mo. So, patuloy po na gano'n ang nangyari. Inilagay niya po ako sa recovery room. At doon po sa recovery room, patuloy na ako po ay nakikinig ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan po ng internet. At patuloy po na ako po ay nagdarasal. At pinaubaya ko na po sa Kanya ang lahat. Natagpuan ko rin po yung verse ng 1 Peter chapter 5:7 na ang pagkakasabi po roon, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. So, ganun po ang ginawa ko. Pinagkaloob ko na po sa Kanya. Pinamahala ko na po Siya kung ano po ang nararapat para sa akin. Kung gusto po niya akong mabuhay pa, okay lang po. At ako po ay nangako rin na kung mabubuhay ako po ay maglilingkod po sa ating Panginoon. Ngayon, kung babawian naman po niya, okay lang din po rin sa akin ng panahon na yon dahil nalalaman ko po na makikita kami ni Sister Rachel sa langit. Kasi po, tinanggap ko na po siya. Ayun, nung lumabas na po ako, na naka-recover po ako, patuloy po na gumagawa sa akin sa aking buhay ang mga salita ng Diyos. At unti-unti po nagbabago po ang aming sitwasyon. Dahil po bago ako napasok sa ICU, meron po kami negosyo na bumagsak po, na talaga naman pong na lugi po kami. So, malaking alalahanin sa amin yon. Nga lang, nung pagkatapos ko po na matanggap ang ating Panginoon at pinaubaya sa Kanya ang lahat-lahat, hindi na po namin masyadong iniintindi yung mga ganong pangyayari. Unti-unti po, nakaka-recover po kami. Hindi naman po totally, marami pa rin pong mga alalahanin, pero patuloy po na dinadalangin namin na Siya ang manguna sa amin. At noong pong 2022, nagpasya po kami mag-asawa na
sundin po ang utos ng ating Panginoon na natin po matatagpuan sa Matthew 28 verse 19. Ang utos po ng ating Panginoon ay tayo po ay kaya tumayo kayo, sabi po sa Mateo 28:19, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So yun po, ang amin pong ginawa, tinupad po namin ang utos po, ang pangunang utos po ng ating Panginoon na kami po ay magpabaptize bilang pagsunod po sa kanyang mga utos. Ayun po na ngayong mga panahon na to, bagamat hindi na po nabalik yung mga nawala sa amin, unti-unti po naman na kami ay nawala na po yung mga alalahanin namin. Parati po kada meron pong darating na pagsubok, dahil po si Satanas nandyan lang po parati, nag-aabang, naghihintay ng mga pagkakataon para tayo po ay guluhin. Hindi, ang ginagawa po lang namin, kami po ay nananalangin. Pinapanalangin po namin ang aming mga ang aming kalakasan at patuloy na ang Diyos ang pinangunguna po namin sa aming mga desisyon. Kaya pong meron mang mga dumating na suliranin, sandali lang po siya tumatagal. Hindi po katulad nung araw na pagka meron kami mga alalahanin, inaabot po ng ilang panahon na nasa amin. At hindi rin naman po nakakaganda sa atin na parating yung mga alalahanin ay ilalagay natin po sa ating mga puso dahil tayo rin po pagkakasakit. Parati po ibigay na lang natin po sa Panginoon sa pamagitan po ng pagdarasal at ganun din po, ilim din po natin sa mga kapatid na tayo po ay ipagdasal kung tayo po ay nasa mga mabibigat po na suliranin po. At ngayon po sa panahon na to, kagaya po na itong last December 27, nawala po, pumanaw po yung isang alaga ko. Kasi po, isa po ako sa nagpalaki doon sa pamangkin ko. Hindi po siya ganun kasakit kasi po iningi ko po na matanggap ko po ang mga pangyayari na nalalaman ko po na may mga dahilan po ang bawat pangyayari. Sabi nga po sa Roma ba yun, bro? Roma 8:28, alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga pagmamahal sa Kanya. Tama ba siya, bro? Opo, sa isang salin po, tignan ko po sa isang salin, ayun po, ganun din po. Yung nga po, alam natin na ang lahat ng bagay gumagawa sa Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. So, yun po, inisip ko na lang po na may dahilan po kung bakit nawala po ang aking pamangkin at pinayagan na po niya na siya ay pumanaw. Yun po, ngayon po, sa
aking pong pagtatapos, patuloy na kami ay nanalangin, ipinapanalangin po namin ang ating iglesia, ang ating na tayo po ay patuloy na lumago sa espiritual at pinagpapasalamat din po natin ang umpisa po ng Nueva Ecija Christian Church po. Maraming salamat po. Yun po, bago po ako magwakas, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Muli po kami po ay nagpupuri sa iyo, Ama, at muli ang aming pasalamat sa pagkakataong ito na muling ipinagkaloob niyo sa amin na kami ay magkatipon at maibahagi namin ang aming mga pangyayari sa aming buhay na ikaw po ang nanguna at kung paano mo po kami ginabayan sa nakaraang taon. Maraming pong salamat, Ama, at patuloy na idinadalangin din namin na ikaw pa rin po ang manguna at ang iyong mga gustuhan ang siyang masunod ngayon pong year 2026 po. At patuloy na iniling din namin na pagkalooban po pa rin po ng mga pagpapala ang mga tao na iyong ginagamit sa paghahatid po ng iyong mga salita. Patuloy na ibalik mo po ang pagpapala sa kanilang pamilya. Gayon din po sa mga tao na nakikinig po ng iyong mga salita. Maraming pong salamat, Ama. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Purihin po ang Diyos sa atin pong napakinggan po na mensahe po, no? Para po sa gabi pong ito. At habang pinagbubulayan po natin, sa awitin po natin at sa page, sa stanza number 3, tayo lahat po ito.
na pagawasan po tayo sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama, dakila at mapakirian sa lahat. Kami po ay muling umaharap sa inyong sa harap at nagpapasalamat sa gabing ito at muli pong nagsama-sama upang makapakinig at makapag-testimony sa aming mga patotoo na sa buong taon na nagdaan na nandyan ka, gumagabay, umaalalay sa aming mga desisyon at sa mga pagsubok sa hamon ng aming buhay. Hinihiling po namin, Panginoon, na sa year na to ay patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa, manatiling kalmado ang puso't isipan sa bawat magiging desisyon at sa ikaunlad ng aming spiritual growth. Panginoon, nilalapit din po namin ang aming mga kapatiran na wala po sa gabing ito na sa mga susunod na araw ay sila yung aming makapiling. At ganun din po ang paglago ng aming iglesia. Ganun din po sa Nueva Ecija at sa Pampanga. Nilalapit din po namin ang bawat isa sa anumang mga dinaramdam, karamdaman at anumang mga kahilingan. Kayo na pong bahala na mamagitan at tumupad sa bawat isa. At ito po yung aming Panginoon, dinadalangin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen.